Kinakabahan na naghihintay si Janine para sa kanyang interview. Siya na ang susunod, kaya huminga siya ng malalim. Kailangan niya ng trabaho. Dahil kung hindi, mapapalayas na sila sa inuupahang apartment. Miss Santos! Napasinghap siya at mabilis na tumayo. You're next. Tumango siya dito at sumunod. At ngumiti nang makita ang magi-interview. Tinanguan siya nito at pinaupo. Napakagat-labi siya nang makita na binabasa nito ang kanyang resume. Bigla kinabahan siya. Hindi niya natapos ang kolehiyo. Marahil, iyon ang dahilan kung bakit nakakunot ang noon nito. Miss Santos, napaayos siya na upo. Magsasalita na sana ito nang biglang tumunog ang telepono sa tabi nito. Sir? Hire her. Dalawang salita na nagsasaad na kailangan niyang i-hire ang babaeng ito. Napatingin siya kay Janine at napakunot ang noo. Hindi siya makapaniwala na i-hire ito ng kanyang boss. I don't think she's qualified, sir. Hindi kasi ito nakapagtapos ng kolehiyo at isa pa wala itong experience. Just hire her. Damn it! Napatalo ng babae sa utos ng kanyang boss at napatingin kay Janine. Understood, sir. Matapos, ibinaba nito ang telepono. Si Janine naman kinakabahan. Narinig niya ang sinabi nitong hindi siya qualified. You are hired, Miss Santos. Hindi pa niya narinig ang sinabi nito, kaya kinailangan niya pa itong paulit sa babae. Miss Santos, I said, you are hired. Doon lang siya nakapag-react. Napatayo siya at tuwang-tuwa na nagpasalamat dito. Thank you, miss. Hulog ka ng langit. Matapos, may pumasok na lalaki at pinasunod siya sa isa pang silid para raw pumirma ng kontrata. Please read and sign this, Miss Santos, and read it carefully. Parang nanguuyam nitong sabi, kaya napakunot ang noo niya. Thank you. Saad niya, saka nagsimulang basahin ang kontrata at so far, maganda naman ang nababasa niya. Kaya naman nagsimula na din siyang pumirma. At habang nasa kalagitnaan, biglang nagring ang kanyang cellphone. Mabilis niya itong sinagot. Habang ang mga mata, nanatili sa mga papel. Janine, kinakabahan agad ang tono ng boses nito. Angge, anong problema? Bakit? Ayos lang ba ang mga bata? Pauwi na rin ako pagkatapos ito. Saad niya sa kaibigan. Napabuntong hininga na lang ang nasa kabilang linya. Nasa ospital kami ngayon. Napatayo na siya. Bakit? Ano nangyari? Kinakabahan niyang tanong. At napahigpit ang hawak sa cellphone. Si Millicent kasi at si Baste nahulog sa hagdan. Bigla nagpanting ang tenga niya at napaawang ang labi. Ngunit mabilis niyang ipinilig ang ulo para matauhan. Saang ospital? Pupunta ako. Matapos yun, bigla na lang siyang umalis. Did she sign all the papers? Tanong ng CEO, tumango naman ang lalaking inutusan nito. Yes, sir. But I don't think she have read what's written at the back. Napangisi ang CEO at binasa ang naroon. Make sure na pumasok siya bukas. I can't wait to let her feel my wrath. Pero Sir Sebastian, matagal na ho nangyari yun. Sigurado kayong maghihiganti ka kay Miss Santos? Ilang taon na rin na nagdaan. Ngunit ganun pa rin siya kaganda. Sumama ang tingin ng CEO, kaya napatikom ang kanyang bibig. Shut up, Aldrin. Wag na wag kang magpapautos sa kagandahan niya. Minsan na ako nabulag at nahulog sa patibong niya. Hindi na mangyayari yun ulit. Napangisi lang si Aldrin at lihim na nailing. Sigurado siyang magba-backfire ang sinabi nito. At mabuti na lang din, hindi siya nakilala ni Janine.
O baka naman sadyang nakalimutan na siya ng babae. Samantala, nang makarating sa ospital, mabilis na hinanap ni Janine si Angge. Mama! Mabilis ang paglingon na ginawa niya nang marinig yun. At mabilis siyang lumapit sa mga ito. Ano nangyari? Napatingin siya sa paa ni Baste. May cast ito sa kaliwang paa. Habang si Millicent naman, may benda sa noo. Nilingon niya naman si Angge. Mama, sorry po. Nagbibiruan po kasi kami nila kuya kanina. Tapos bigla kaming nawalan ng balanse at nahulog sa hagdan. Sina Kuya Kurt at Kuya Blake at Shana, pati po si Maye, nakahawak po sila sa hagdan. Kaya kami lang po ni Basti ang tuluyang nahulog. Paliwanag ni Millicent. Napapikit siya ng mata at gusto sanang pagalitan ng mga ito. Ngunit, huminga lang siya ng malalim at kinalma ang sarili. Tsaka niya, marahang hinarap ang mga anak. Pasensya na, Janine. Hindi ko rin napansin. Nasa kusina ako at naghahanda ng tanghalian, kaya hindi ko sila nasaway. Nakayo kong sabi ni Angge, kaya tinapik niya ang balikat nito. Hindi mo kasalanan. 6 na bata ang binabantayan mo, kaya alam kong nahihirapan ka din. Ako pa nga ang dapat humingi ng pasensya eh. Saad niya? Saka hinarap ang dalawa na magkatabi lang ng kamang hinihigaan. At kayo naman, hindi kayo nag-behave habang wala si Mama. Mahinahon niyang sabi. Napaupo ang dalawa. Sorry po, Mama. Saad ni Baste. Basta, sa susunod mag-iingat na ha. Opo, Mama. Sabay na sagot ng mga ito. Siya naman, napapikit at napahagat labi at napahawak na rin sa kanyang ulo. Dahil saan naman siya hahagilap ng pambayad nila sa ospital? Sino nga pala nagbantay sa 4? Bigla ay naitanong niya. Napatayo si Angge. Ibinilin ko muna sila sa landlady ng apartment natin. Nandun din naman siya eh. Tsaka, naintindihan niya yung nangyari. Napatango siya at pumunta na sa counter para malaman ang babayaran. At napabuntong hininga na lang siya na makita ang bayarin. Hilaw siyang ngumiti sa cashier. Babalik po ako, miss ha. Kuha lang ako pambayad. Saad niya at umalis. Binalikan niya si Angge. Nakaupo naman na ang dalawa sa kama at napatingin sa kanya. Janine, pwede na daw ilabas si Millicent, sabi ng doktor. Nagpunta siya dito kanina nang umalis ka. Si Basti hindi pa pwede. May hinihintay pa daw na result. Tumango siya sa sinabi nito. Sa kanilapitan ng mga anak. Mama, sorry po. Saad ni Baste. Bakit nagsusorry ang baby ko? Kasi po, nagdagdag na naman kami ng gastusin. Nahihirapan na nga po kayo sa pang-araw-araw natin na pagkain eh. Anak, ayos lang si Mama at lahat gagawin ni Mama para sa inyo. Huwag ka na mag-alala sa gastusin. Natanggap na si Mama sa trabaho kanina. Nakangiti niyang sabi. Umaliwalas naman ang mukha nito. Talaga po? Talaga po, Mama? Mabibili mo na po kami ng toys? Excited na sabi ni Millicent, kaya natawa siya at hinaplos ang pisngi nito. Opo, lahat ng gusto niyo. Mabibili na ni Mama kapag sumahod na ako. Pero Mama, matagal pa po ang sahod niyo eh. Paano po kayo makakabayad dito sa ospital? Inosenteng tanong ni Baste. Naglaho ang ngiti niya at napabaling ang tingin kay Angge. Natawa ito at napakamot sa ulo. Napanguso naman siya. Panira itong anak niyang si Baste. Napakabilis magkalkula. Susubukan kong mag-advance ng sahod. Sagot na lamang niya. Napakunot naman ang noo nito. Pero Mama, may kumpanya po bang ganun? Bumagsak ang balikat niya sa tanong nito. Imbes na sagutin ito, pinahiga niya ang anak. Magpahinga ka na lang, si Mama na bahala sa lahat. Saad niya, tumango ang dalawang bata at nagpasalamat sa kanya.
Thank you, Mama. No, thank you. Ako dapat nagpapasalamat sa inyo mga anak. Dahil kung di dahil sa inyo, hindi ko alam kung nasa na ako ngayon. Naluluha niyang sagot. Saka siya nagpaalam kay Angge na uuwi muna siya kasama si Millicent. Mama, hindi po siguro kayo mahihirapan kung nandito po si Papa. Biglang sabi ni Millicent habang naghihintay sila ng sasakyan. Napatigil siya at napatingin sa anak. Pilit siyang umiti dito. Mabuti na lang at may tricycle na kaya hindi niya na ito nasagot pa. Nang makarating sa apartment, kinuha niya muna ang 4 pang anak sa landlady. Pasensya na po sa abala ha at maraming salamat po. Wala iyon. Masaya ako makatulong pero yung upa niyo ha? 2 buwan na kayong delayed. Tumango siya sa sinabi nito at sinabi na lang na nakahanap na siya ng trabaho kaya mababayaran niya na ito. Mama, ba't di niyo po kasama si Basti at Tita Angge? Tanong ni Kurt. Naupo naman siya sa tabi nito. May kailangan pang obserbahan ng doktor at may hinihintay na result. Kaya doon muna si Basti. Kasama ang Tita Angge niyo. Sorry po, Mama. Kung di po kami naglikot, hindi po mahuhulog sila sa hagdan sina Basti at Millicent. Yumakap ito sa kanya. Kaya naman nang gumanti siya ng yakap, hinaplos niya ang likod nito. Walang may gusto sa nangyari. Basta sa susunod mag-ingat na kayo ha? Opo, Mama. Sagot nito at mas lalong yumakap. Hug! Sama kami! Sigaw ni Maye. Napangisi siya at binuka ang mga kamay. Nagsumiksik ang mga bata sa kanya at natatawang hinagkan niya ang mga ulo nito. Hanggang sa sumagi sa isip niya na kung may kaagapay nga siya sana, hindi siya nahihirapan ngayon. Sana may katuwang siya sa pagpapalaki ng mga anak. Ngunit winaksi niya yun sa isipan. Nakaya nga niya noon. Bakit hindi ngayon? Hanggang sa maalala niya ang simula. Kung saan nagsimula ang lahat. Kung paano na nangangarap lang siya noon na magandang buhay para sa kanyang lola. Janine, ikaw talagang bata ka. Late ka na naman sa school. Sigaw ng lola ni Janine. Napapakamot naman siya ng ulo na bumangon. Lola, maaga pa po. Sagot niya at nahiga ulit. Saka nagtalokbong ng kumot. Ngunit, pumasok sa kwarto niya ang lola niya at tinanggal ang kumot sa kanyang katawan. Ano maaga pa? Mataas na ang sikat ng araw. Maglalakad ka pa patungo sa sakayan. Tapos, magrereklamo kang siksikan sa jeep. Lola, bumangon ka na dyan. Saad nito at umalis din sa silid. Napakamot siya sa ulo na bumangon at dumiretso sa banyo. Alis na po ako la. Saad niya, saka mabilis na nagsuot ng sapatos. Umagahan mo. Inabot nito ang supot ng pandesal. Pandesal na naman? Reklamo niya. Napaaray naman siya ng kurotinsya nito. Manahimik ka. O siya, umalis ka na nang sa ganun hindi ka mahuli. Napanguso na lang siya at humalik sa pisngi ng lola niya. Mag-iingat ka sa daan ha. Paalala nito. Tumango siya at kumaway dito. Napadaan siya sa isang construction site at napaubo sa usok ng alikabok. Ano ba yan? Kailangan ko na makaalis sa lugar na to. Hindi na talaga ako babalik dito kapag nakapagtapos na ako at nakapagtrabaho. Saad niya sa sarili at sumakay sa dumaan na jeep. Boss, ito na ang hinahanap mo. Abot ni Aldrin sa papeles kay Sebastian. Nandito na ba ang lahat? Kailangan ko pa dumaan sa opisina. Tanong niya, saka pinasadahan ang hawak na papeles. Tumango ito, siya naman, ay napalinga sa labas. Bigla parang huminto ang paghinga niya nang makita ang babaeng nakasimangot sa labas. Boss, hindi ba yan yung apo ng may-ari ng karinderya? Tanong ni Aldrin. Hindi naman siya nakasagot. Boss! Yeah.
Tumikim siya at ibinaling sa ibang tingin. Aalis na ako. Saad niya at tinalikuran ang sekretarya. Janine, ihatid mo itong pagkain sa construction site. Utos ng lola niya. Napanguso naman si Janine. Lola, maalikabok po dun eh. Reklamo niya, pero pinandilatan siya nito ng mata. Alis na, para makabalik ka agad. Wala na siyang nagawa pa, kaya bagsak ang balikat na umalis siya. Oy, Miss Beautiful, hindi na babagay ang ganda mo sa alikabok dito, ba't ka nandito? Inirapan niya ang lalaki at hindi ito pinansin. Hindi niya pinansin ang mga pagtawag nito at dumiretso sa loob. Excuse me po, nandito na po yung order niyong pagkain, saan ko po ito ilalagay? Tanong niya pagkapasok. Napalingon naman ang iba sa kanya. Iyan ba yung sa karinderya ni Aling Trinidad? Opo, yes po. Doon yan kay boss. Saad ng isa. Tumango naman siya at hinanap ang sinasabi nito. Oy, Aldrin, nandito ng pagkain ni boss. Samahan mo na lang si Miss Ganda. Napalingon siya nang may dumating na lalaki. Maayos ang kasuotan nito at seryoso. Ngunit na makita siya, nagulat ito at parang hindi malaman ang gagawin. Ako na magdadala. Saad nito. Napangiti siya at nagpasalamat dito. Paalis na sana siya. Nang magsalita ito. Miss, sandali. Ikaw na ba maghahatid ng pagkain palagi? Napakunot ang noon niya at napahagat ng labi. Hindi. Siguro lang, kapag wala akong pasok, kung ako yung mautusan. Sige, thank you. Tumango siya at umalis doon. Samantala, naugat ang paa ni Sebastian at hindi siya makagalaw. At yun ang nadatna ni Aldrin. Napakura pa ito bago lumapit sa kanya. Boss, nandyan pa ba siya? Tanong niya. Pababa siya kanina. Ngunit, nang marinig niya ang boses ni Janine, napahinto siya at hindi na nakakakbang pa. Nakaalis na, boss. Parang doon lang siya nakahinga. Saka nang hihinang napaupo sa sahig. Ayos ka lang ba, boss? Naupo din ito sa tabi niya. Mabilis siyang umiling at bumuntong hininga. Nothing. Just give me the food. Saad niya at iniwan si Aldrin na kunot ang noo. Ilang araw ang lumipas, nakautingin lang si Sebastian kay Janine. At hindi niya namamalayan na nakangiti na siya habang pinagmamasdan ng dalaga na nakangiting nagsiserve ng pagkain. Ang ganda niya talaga. Sabi niya sa sarili. Isang araw, tumulong si Sebastian sa construction. Puno siya ng alikabok, ngunit wala siyang pakialam. Ngunit nang makitang papasok sa construction site si Janine, napasinghap siya. Napamura siya dahil magtatago na sana siya nang magtagpo ang tingin nilang dalawa. Huli na ang lahat para magtago dahil palapit na ang dalaga sa kanya. Napakunot naman ang noo si Janine habang nakatingin sa lalaking parang naging tuod na. Hindi ito gumalaw at nakatingin lang sa kanya. Ayos ka lang, kuya? Tanong niya na makalapit. Nanlaki ang mga mata nito, kaya ikinaway niya ang kamay. Hoy! Napaigtad naman ang lalaki at natauhan. Sabay takbo nito. Ngunit bigla itong natalisod. Napasinghap siya at lalapitan sana nang mabilis itong tumayo. Ang weird naman nun. Napapakamot ulo na sabi niya. Nakaabang na si Aldrin para tanggapin ang pagkain na dala ni Janine. Masaya niya naman itong inabot, saka mabilis na umalis din. Si Aldrin naman, pumunta sa opisina ng boss niya. Nakaupo ito sa sofa habang sapu ang dibdib. Hay nako boss, di mo pa nga nililigawan, ganyan na reaksyon mo. Paano pa kaya kapag niligawan mo na at magkasama kayong dalawa? Sinamaan niya ito ng tingin at huminga ng malalim. Shut up! Dalhin mo na lang yung pagkain sa lamesa. Uy, Janine, di ba crush mo si Troy? Tanong na kaklase niya. Napangisi naman siya. Oo, bakit?
Kasi kaibigan siya na ate ko. At palagi sila nag-hangout. Kaya naisip ko ireto kita sa kanya. Nakangising saad nito, nanlaki naman ang mata niya. Talaga? Gagawin mo yon? Oo naman. Pambawi lang din sa'yo. Ikaw palagi gumagawa ng assignment ko eh. Napapakamot ulong saad nito. Natawa siya at nayakap ang kaklase. Thank you ah. Sige, aasahan ko yan ah. Tumango ito at inangklang kamay sa braso niya. Matagal niya nang gusto si Troy. Bukod sa gwapo at makisig, may kaya ang pamilya nito. Itinanim niya sa utak niya yon na dapat gano'n na lalaki ang dapat niya dito maging kasintahan. Ginabi sa pag-uwi si Janine dahil sa group project na ginawa nila. Ngunit hindi siya natatakot sa dilim dahil kabisado niya na ang kalye pa uwi sa bahay nila. Ngunit nagulat siya nang biglang may mga lasing na lumapit sa kanya. Mabilis siyang umatras. Janine, pauwi ka na ba? Tid ka na namin. Nakangisi nitong sabi, kaya kinilabutan siya. Kaya ko umuwi mag-isa kaya padaanin niyo na ako. Mariing niyang sabi. Natawa naman ang dalawang lalaki. Yan ang gusto namin sa'yo, Janine eh. Ang tapang mo. Ang liit mong babae pero ang lakas-takas ng loob mo. Sinamaan niya ito ng tingin. Napailing siya sa mga ito. Padaanin niyo na ako. Umiling ang dalawa at humakbang palapit sa kanya. Umatras naman siya hanggang sa nabangga sa matigas na bagay. Mabilis niya yung nilingon at napasinghap nang makita ang lalaking tuod na nakita niya sa construction site. Sa biglaang kilos niya, muntik siyang natumba. Ngunit mabilis nitong nahawakan ng bewang niya. Napahawak naman siya sa dibdib nito. Ginugulo ka ba nila? Tiimbagang natanong nito. Napalunok siya. Kahit madilim, naaaninag niya ang galit sa mata nito. Kagat-labi siyang napatango. Umayos siya ng tayo at hinarap naman ni Sebastian ang mga lasing. Umuwi na kayo. Ngumisilang ang dalawa. At sino ka naman, ha? Umalis ka na lang. At huwag na kaming pakialaman dito. Saad ng isa. Nagtagis naman ang bagang ni Sebastian. Umalis na lang kayo kung ayaw niyo masaktan. Banta niya. Nagkatinginan ng dalawa tumawa. Gago pala to eh. Sumugod ang isa at inundayan siya ng suntok. Mabilis na mga nakailag si Sebastian. Si Janine naman, nanlalaki ang mata. Ayaw niya pa naman ng gulo. Tama na, tumigil na kayo. Pigil niya. Ngunit parang walang naririnig ang mga ito. Hanggang sa pinagtulungan na si Sebastian ng dalawang lasing. Natamaan si Sebastian sa kaliwang panga at paatras. Mabilis namang dumalo si Janine. Ayos ka lang? Nag-aalalang tanong nito. Tumango siya at umayos ng tayo. Dito ka lang, baka masaktan ka. Mariin niyang sabi. Napatango na lamang si Janine. Si Sebastian naman, nilabanan ng dalawa. Hanggang sa sabay na bumagsak ang dalawa sa pagod. Sakto namang may dumating na mga tanod. Napailing naman si Janine. Kung kailan natapos, saan kayo dumating? Pasensya ka na, Janine. Nag-ikot kami dito kanina eh. Hindi namin nadaanan to sila Istong. Pasensya na. Sana maayos ka lang. Nahihiyang saad ng tanod. Napailing naman si Janine. Akala niya sa palabas niya lang nakikita yung palaging late ang pagdating ng mga tutulong. Pero kahit sa totoong buhay pala, nangyayari ang bagay na yun. Ayos lang ako. Maraming salamat. Saad niya. At hinanap ng tingin si Sebastian. Kausap nito ang isang tanod. Napabuntong hininga siya at naglakad palapit sa lalaki. Napalingon naman agad ito. Saka muling kinausap ang tanod. Maraming salamat. Kayo nang bahala sa kanila. Sana sa susunod wala na mapirwisyo. Saad ni Sebastian. Tumango ang tanod at binitbit ang mga lasing. Pareho silang walang kibo. Napabuntong hininga si Janine
at nilingon ng lalaki. Maraming salamat sa pagligtas mo sa akin, ha. Doon lumingon si Sebastian at napakamot ng batok. Walang anuman. Mabuti na lang pala dito ako dumaan. Saad nito, kaya napatitig siya sa lalaki. Nakasimpleng maong at white t-shirt lang ito at naaalala niya ang matigas na tumama sa likod niya kanina. Saka napatingin sa dibdib nito. Napalunok siya nang mapansin yon. Ikaw yung nagtatrabaho sa construction site, di ba? Tanong niya. Napakunot ang noon ni Sebastian at napatango na lang. Oo. Maraming salamat, ha. Uuwi na ako. Saad niya at akmang tatalikod na magsalita ang lalaki. Ihahatid na kita. Mahinang saad nito at napatikim. Nakagat niya ang ibabang labi. Nakita niya din ang panga nitong namumula. Sige, sa karinderya muna tayo para magamot din ang pasa mo. Saad niya at nauna nang maglakad. Nang makarating sa karinderya, sa likod sila dumaan para makapasok. Nandoon pa nga ang lola niya at nagulat ito sa kanyang pagdating. Janine! Napangiwi si Janine at nilingon si Sebastian. Lola, may kasama po ako. Lalagyan ko lang po ng yelo yung pasa niya pagkatapos aalis na siya. Imporma niya kaya nagtaka naman ito. Sino? Tsaka bakit may pasa? Napabuntong hininga siyang ikinwento sa lola niya ang nangyari. Habang iginigiya si Sebastian sa upuan, kumuha siya ng yelo at binalot sa tela, saka inabot sa lalaki. Ako talagang yan sila istong. Hindi na siya makakakain dito, subukan niya lang talaga. Nanggigigil nitong sabi. Siya naman, naupo sa tabi ni Sebastian, saka kinuha ang hawak nito. At siya na ang marahang naglapat ng yelo sa panga ng lalaki. Hayaan niyo na po, Lola. Kinuha na sila ng mga tanod kanina. Hindi na sila makakalapit din sa akin. Magpapablatter po ako bukas. Aba, dapat lang. Mabuti na lang at nailigtas ka nitong... Ano ang pangalan mo, iho? Napaayos ng upo si Sebastian at tumikim. Basti po. Basti po ang pangalan ko. Tumango si Lola at nagpatuloy sa pagsasalita. Si Sebastian naman, pasimpleng nilingon si Janine. Nakikinig ang dalaga sa lola nito at hindi niya namalayang napapangiti na siya. Biglang lumingon si Janine at nadiinan ng hawak nito sa cold compress. Aray! Daing niya. Napasinghap ang dalaga at mabilis na napatayo. Naku, pasensya na, hindi ko sinasadya. It's okay, I'm fine. Simpleng sagot nito at parang sanay na magsalita ng wikang Ingles. Napakunot naman ang noon ni Janine, ngunit sinarili na lang ang iniisip. Kahit naman construction worker lang ito, may karapatan din naman ito magsalita ng English at hindi siya para mag-judge dito. Maraming salamat ulit, iho, sa pagligtas sa aking apo. Saad ni Lola Trinidad nang paalis na si Sebastian. Walang anuman ho, Lola. Masaya ho ako makatulong lalo na't... Napatigil si Sebastian at nilingon ang paparating na si Janine. Napatikim siya. Nang bumalik ang tingin niya kay Lola, nakangisi na ito. La, uwi na din tayo. Pag-aaya ni Janine. O siya, sige. Mag-ingat ka din, iho. Sige po, maraming salamat po. Mauna na po ako. Bumaling din ito kay Janine at tumango. Tinanguan din ni Janine si Baste. Nang mawala ang lalaki sa kanilang paningin, nagulat na lang siya sa hampas na natanggap niya mula sa kanyang lola. Bakit? Nagrereklamo niyang tanong at hinaplos ang braso. Ang gwapo? Nakangisi nitong sagot. Napairap na lang siya at napailing. Lola talaga. Kahit gwapo yan ko hanggang pang-construction lang naman siya, wala siyang mararating sa buhay. Sinamaan siya nito ng tingin at hinampas ulit ang braso. Oe, ano naman kung construction worker lang ang tao? Hindi yun batayan, no? At huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi kita pinalaking mapangmata sa kapwa mo. Mariin itong sabi
at tinalikuran siya. Siya naman, napakagatlabi na lang. Biglang nagsisi sa lumabas sa bibig niya, kaya tinampal niya yon at sumunod na lang sa lola niya. Lumipas sa mga araw, palaging nagtatagpo ang landas ni Janine at Baste. At sa tuwing nakikita niya ito, naaalala niya ang sinabi niya sa lola niya. Hindi nga naman madali ang trabaho ng mga construction worker, kaya wala siyang karapatan na matahin ito. Ngunit kahit na ganon, pinangako niya sa sarili na hindi niya lamang ito bibigyan ng pansin. Ngunit paano niya magagawa yon kung araw-araw niya ito nakikita? Nakaabang ito kapag papasok siya sa paaralan, pag uwi niya nandun din ang lalaki at ihahatid pa siya sa bahay nila. Hindi mo na ito kailangan gawin, kaya ko na ang sarili ko. Saad niya sa napapakamot ng batok na si Baste at naunang maglakad. Gusto kong gawin to. Bakit mo ba ito ginagawa? Kung dahil lang sa nangyari noon, hindi na yun mangyayari ulit. Hindi na sila makakalapit sa akin at may tanod naman na sumusubaybay din dito. Umiling si Baste at napabuntong hininga. Hindi lang dahil doon. Mahinang tura nito. Napakunot noo siya. Tumigil sa paglalakad at hinarap to. Humalukip-kip siya dito. Anong dahilan pa ba meron ka? Gusto kita. At magpapaalam sana ako pwede manligaw. Saad nito, pagkatapos ay nahihiyang nag-iwas ng tingin. Hindi niya inaasahan na matatawa siya, kaya bigla siyang napatikim. Napatingin naman si Basti sa kanya at parang natatakot itong marinig ang sagot niya. Busted na ba agad ako? Nanghihinayang na tanong nito. Hindi niya maitago ang ngiti. Sigurado kang liligawan mo ako? Tumango ito at siya naman ay umiling. Sa totoo lang, wala akong balak magnobyo hanggat hindi nakakapagtapos. Kaya ko maghintay. Second year college ka na, di ba? Pinaningkitan niya ito ng mata at napahaplos ito sa batok. Paano mo nalaman kung anong year na ako? Sa lola mo. Nagkakausap kami minsan at doon ako kumakain sa karinderya niyo. Napatango siya. Saka bumuntong hininga. Naputol lang sasabihin niya na magsalita ito. At nagpaalam na din ako sa lola mo. Sabi niya ayos lang sa kanya at ikaw daw ang tanungin ko. Nakangiting sabi nito, kaya napakurap siya ng mata. Si lola talaga, basta gwapo. Bulong niyang sabi sa sarili at napailing. Nagdesisyon siyang bigyan ito ng pagkakataon. Kaya nakurot niya ang braso. Babaliin niya ang pangako sa sarili para maramdaman kong tama ang hinala niya sa sarili. Hindi ako tatanggi sa ngayon, pero wag kang aasa na sasagutin kita. Patunayan mo ang sarili mo kung deserving ka sa oo ko. Mabilis namang tumango si Baste at malawak na ngumiti. Makakaasa ka. Gagawin ko ang lahat para maging deserving sa atensyon mo. Nangingiting napailing siya, saka naglakad pa uwi. Ilang araw ang lumipas, porsigidong nanliligaw si Baste kay Janine at hindi niya mapigilan na mahulog sa binata, lalo na at napakasipag nito. Nasa karinderya siya kasama ang mga kaklase na kumakain. Habang tinatanaw niya si Baste, naabala tulungan ng kanyang lola sa karinderya. Wala daw itong pasok sa construction ngayon, kaya naisipan itong tumulong. Aanhin mo ang kasipagan kung hanggang dyan lang naman na mararating mo. Nawala ang ngiti sa labi ni Janine at nilingon ang naiiling niyang classmate. Anong sabi mo? Nagtagis ang bagang niya, natawa naman ito. Ang sabi ko, gwapo sana yun at masipag. Tinuro nito si Baste na nagbubuhat ngayon ng soft drinks cases. Kaso, hanggang dyan lang pala siya. Nagpanting ang tenga niya hanggang sa naalala na maging siya ganun ang nasa isip dati. Ganon ang tingin niya kay Baste. Ngunit sa paglipas ng araw, mas nakikilala niya ito. Nag-iiba ang tingin niya sa lalaki. Alam mo, wala kang magandang sasabihin, manahimik ka na lang at kung tapos na kayong kumain makakaalis na kayo. Tumayo na siya at iniwan ang mga ito.
Tinawag siya ngunit hindi siya lumingon. Naiinis na nilapitin niya si Baste. Nagulat pa ito nang mabilis niya itong hilahin sa kusina. Huminga siya ng malalim at hinarap ito. Ngumiti naman si Baste. Ayos ka lang? May nangyari ba? Malambing nitong tanong. Biglang natunaw ang inis niya at napahagat labi. Wala ka bang balak mag-aral ulit? Para makapagtapos ka at magkaroon ng mas magandang trabaho? Tanong niya dito. Napakurap naman si Baste. Hindi bale. Huwag mo na sagutin yung tanong ko. Saad niya? Si Basti naman lihim na napabuntong hininga. Date tayo. Libre mo ako ng fishball at kwek-kwek. Saad niya at iniwan ito. Si Baste naman natulala. Did she just ask me on a date? Bulong niya sa sarili. At nilingon si Janine na nasa counter na ngayon. Biglang nagtama ang paningin nila at nahihiyang nag-iwas ng tingin si Janine. What a gorgeous lady. Boss! Tawag ni Aldrin kay Sebastian. Napahinto naman siya. Bakit? Bakit? May meeting ka ngayon. Cancel it. May lakad ako. Ha? Ilang beses ito na-cancel eh. Baka makarating pa to sa daddy nyo. Napapikit siya sa inis at huminga ng malalim. Fine. Wala siyang nagawa pa. At pinuntahan na lang ang ka-meeting. Magpapaliwanag na lang siya kay Janine kung ba't di siya nakapunta. He's taking a risk. At ihahanda niya ang sarili na mabasted. Nasaan na ba yun? Nakangusong tanong ni Janine. 30 minutes na siyang naghihintay. Miss? Nilingon ni Janine na nagsalita. Napakunot siya ng noo. Bakit? Hindi makakapunta si Baste. Hindi siya makakapunta kasi nagka-emergency sa bahay nila. Saad nito. Nanlaki ang mata niya sa gulat. Ganun ba? Malala ba? Hindi na bale, ayos lang. Uuwi na lang din ako. Bagsak ang balikat na sagot niya. Akala pa naman niya makakapag-date na sila. Napapikit siya. Lalo na nang maalala na siya pa yung nagyaya. Tapos, i-Indianin lang pala siya. Impit siyang tumili sa isipan pagkatapos ay may naalala. Teka, sandali. Hindi ba ikaw yan nandun sa construction site? Nangunot ang noon nito sa tanong niya. Oo, ako nga. Aldrin nga pala. Ikaw talaga nautusan ni Basti na sabihin sa akin na hindi siya makakapunta? Oo, magkaibigan kami. Kaya nagpresenta akong ako na lang yung magsasabi sa'yo. Dahan-dahan siyang tumango, ngunit naghihinala pa rin. Sige, salamat sa pagsabi sa akin. Tumalikod na si Janine at doon lang nakahinga ng maluwag si Aldrin. Janine, nakuha ko na ang numero ni Troy at ibinigay ko na rin ang numero mo. Napasinghap siya at inabot ang cellphone nito. Ito, kopyahin mo. Baka bigla siya mag-message eh. Sige. Thank you talaga. Matapos ang araw na yon, palagi niya nang nakaka-text si Troy. At hindi niya mapigilan na mapangiti sa mga corny jokes nito. Janine. Napalingon siya. Si Baste yon. Nakatayo ilang metro ang layo sa kanya. Tinaasan niya ito ng kilay. Parang natatakot naman na lumapit si Baste. Pasensya ka na kung di ako nakapunta sa date natin. May emergency lang. Saad nito. Narinig ko nga. Kaibigan mo pala yung secretary ng construction site? Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Baste. Kalaunan tumikim. Oo, kaibigan ko si Aldrin. Kamusta naman ang emergency sa bahay niyo, na ayos ba? Tumango si Baste sa tanong niya. Ayos na, pero kung dahil sa nangyari, babasti din mo ako, ayos lang. Manliligaw na lang ako ulit. Natawa siya. Gulat naman itong napatingin sa kanya. Ano ka ba, ayos lang? Mas importante yung pamilya mo, no? Importante ka din sa akin. Seryosong saad nito. Nawala ang ngiti sa labi ni Janine at napatikim. Huwag ka masyadong seryoso dyan. Mautot ka niyan, sige ka. Tukso niya at napangiti naman si Baste at napailing. Babawi ako. Libre ka ba ngayon?
Napaisip naman si Janine at nilingon ng karinderya. Hapon na at walang masyadong tao. Magpapaalam lang ako kay Lola. Samahan na kita. Sagot ni Baste at tumangulang siya. Saka sabay silang nagpaalam. Paborito ko talaga to. Sabi ko nga kay Lola, magtinda din kami nito eh. Natatawang sabi niya habang kumakain ng fishball at kwek-kwek. Napangisi naman si Baste. Bakit di siya magbenta? Sabi niya, ako lang daw makakaubos kaya wag na lang. Sabay silang napatawa. Napahawak pa siya sa kanyang tiyan. Hindi naman pwede na ito palagi ang kakainin mo. Baka sumakit nga ang tiyan mo. Seryosong sabi ni Baste. Sabi ko naman sa'yo, huwag kang masyadong seryoso at baka mautot ka. At saka, kahit gaano ako katakaw, hindi ko naman mauubos yung paninda ni Lola. Matapos ang araw na yon, naging madalas ang paglabas nila. Nasuportado naman ang kanyang lola. Basta, huwag kalilimutan ang bili nito. Maging responsable at huwag gagawa ng bagay na pagsisisihan niya. Hanggang sa nagparamdam na din si Troy sa kanya at gusto din itong manligaw. Torn in between, mas pinili ng puso niya si Baste. Kahit hindi nito naabot ang standard niya sa estado ng buhay, naabot naman nito ang puso niya. Bebe, sigurado kang wala kang trabaho ngayon? Tanong ni Janine kay Baste. Umiling ito at yumakap lang sa kanya. Wala. At matatapos na din naman ang building na pinagtatrabahuhan ko ngayon. Kaya mas magkakaoras na ako sa'yo. Saad nito kay Janine. Baka wala ka nang makain kasi wala ka ng trabaho. At palagi tayong magkasama. Lihim na napasinghap si Baste dahil hanggang ngayon hindi pa niya nasasabi ang totoo kay Janine. May ipon naman ako. Kahit na. Paano ko maubos yun? Palagi mo pa akong hinahatid sa school, ikaw pa yung namamasahe. Pag uwi din, sinusundo mo ako, ikaw din ang gumagastos. Huwag mo nang alalahanin yun, may trabaho naman ako. Nag-aalala lang ako. Baka ako pa ang dahilan ng pagkaubos ng pera mo, kaya wala ka nang magiging panggastos. Sa susunod na date natin, ako naman ang gagastos ha? Nanlaki ang mga mata ni Baste at mabilis na umiling. Hindi pwede, di ako papayag. Ako ang lalaki kaya hayaan mo na ako. Namewang si Janine. Hindi porke ikaw ang lalaki, ikaw na ang gagastos palagi. Hayaan mo naman ako mag-ambag. Janine. Tinaasan lang siya nito ng kilay. Napailing naman siya at ngumiti si Janine pero nawala din ng magsalita siya. Hindi pa rin ako papayag. Ako ang gagastos. Ilaan mo na lang sa pag-aaral mo yung pera mo. Napanguso si Janine at hindi na nakapagtalo pa. Men and their pride. Sa isip ni Janine. Sa nakalipas na mga buwan, naging masaya sila. Ngunit kinailangan na umalis ni Baste at mawawala daw ito na ilang araw. At sa ilang araw na wala ito, naging masalimuot naman ang buhay ni Janine. Umalis kayo dito! Chang, please! Huwag naman pong ganito! Pakiusap niya, habang ang kanyang lola ay nakaupo at umiiyak. Umalis na kayo! Binabawi ko na ang bahay na to at yung karinderya kukunin ko rin yon. Mildred, ano ba? Ano ba nagawa kong kasalanan sa'yo? Ba't kailangan mo itong gawin? Umiiyak na tanong ng lola niya. Kaya napaiyak na din si Janine at nilapitan ito. Kailangan ni Beverly ang pera at ibebenta ko itong bahay at ang karinderya. Walang emosyon itong sagot. Kung ganon, sa amin yun na lang ipagbili, Chang. Huhulog-hulugan po namin. Huwag niyo lang po kaming paalisin. Pakiusap niya. Umiling ito at pumasok ulit sa bahay. Paglabas nito, inihagis sa kanila ang kanilang gamit. Chang, parang awan niyo na o. Nanay niyo si Lola, hindi ba kayo naawa? At kinakailangan niyong gawin to? Inalo niya ang kanyang lola, na patuloy na umiiyak. Hindi ko akalain na magagawa niyo to sa sarili niyong ina. Mariin niyang sabi. At nagtatagis ang bagang. Pwede naman na tumira si nanay sa bahay namin pero ikaw hindi. Malaki ka na.
Tama na ang sakripisyo at pagpapalaki sa'yo ni nanay. Masyado ko nagbubuhay, Reyna, sa pinagkihirapan ng nanay ko. Manahimik ka, Mildred. Aalis kami. Wala kang alam sa sinasabi mo. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ng apo ko. At hindi ako titira sa walang modo na katulad mo. Umalis sila. Naghanap ng matutuluyan. Naging maayos naman sila nang sila na lang ng kanyang lola. Hindi mo pa rin sila mahanap? Naiinis na tanong ni Sebastian. Umiling si Aldrin. Wala pa rin, boss. Naibenta na ang bahay at karinderya. At wala makapagsabi kung nasan sila. Nahampas niya ang lamesa. Dapat hindi na siya umalis. Nagsisisi na siya ngayon dahil kung hindi siya umalis sana, naipagtanggol niya ang nobya. Nalaman niyang pinaalis sa mga ito sa tinutuluyan at hanggang ngayon, hindi nila mahagilap ang babae at ang lola nito. Nagpasya siyang pumunta sa eskwelahan nito at nagbabaka sakali. Troy, nabalitaan mo na ba yung nangyari kay Janine? Mabilis na nilingon ni Sebastian ang nag-uusap. Oo, nakakaawa nga eh. Hindi na siya pumapasok ngayon at hirap sila. Sagot ng lalaki. At lalapitan na sana ang mga ito nang may mahagilap ang mata niya. Janine? Mabilis niyang hinabol ito. Galing sa eskwelahan ng babae, sumakay ito ng jeep at hindi niya naabutan. Napamura siya. At mabilis bumalik sa sasakyan. Ngunit huli na ang lahat. Hindi niya na ito nakita pa. Lola, nandito na po ako. Pumasok si Janine sa apartment na tinutuluyan nila ngayon. Dito na sila naninirahan at sa awa ng Diyos, nakakaraos din. Ngunit kinailangan niyang huminto na muna dahil hirap sila ngayon. Oh, kumusta ang pagpunta mo sa school? Maayos naman po. Naintindihan ng mga professor ko yung sitwasyon. Babalik na lang po ako kapag kaya na ulit. Nakangiti niyang sagot. Malungkot nang umiti naman ang lola niya. Pasensya ka na, apo. Nahinto ko sa pag-aaral. Paano na ang mga pangarap mo? Ano ka bala? Ayos na ho yun. May ibang paraan pa naman para matupad yung pangarap ko. Ang mahalaga po ngayon magkasama tayo. Lumipas sa mga araw, nagbabakas sakali si Sebastian na bumalik sa bahay nila Janine. At saktong, nadatnan niya doon ang tiyahin nito. Mabilis siyang lumapit. Magandang umaga ho. Baka alam niyo kung nasan si Aling Trinidad at Janine. Nilingon siya nito at tinaasan ng kilay. Saka na mewang. Ikaw ang nobyo ni Janine? Yung construction worker? Hindi ka magugustuhan ng pamangkin ko. Mataas ang pangarap nun eh. At kung naging nobyo ka niya, sigurado akong ginatasan ka lang niya. Hindi po totoo yan. Mariin niyang sabi. At nagtagis ang bagang. Totoo yun. Hindi ka gugustuhin ni Janine. Mas gusto niya ng mapera. At ikaw, construction worker lang? Anong mapapala niya sa'yo? Kaya hindi ako magtataka kung sasama siya sa ibang lalaki. Yung mas nakakaangat, yung madatong. At siguradong wala ka. Nagtagis ang bagang niya. At naiko yung mampalad. Ngumisi ito at tinalikuran siya. Bumuntong hininga siya at sunod na pinuntahan ng eskwelahan. Ngunit hindi niya inaasahan ang natatnan niya doon. Nakita niyang sumakay sa kotse si Janine kasama ang lalaking tinawag na Troy nang huling nagpunta siya. Mabilis niyang sinundan ng dalawa. Nawala ito sa paningin niya kaya kinailangan niya pang hanapin ang mga ito sa mga establishments na nadadaanan niya. Napangiti siya nang sa wakas, makita ulit si Janine. Ngunit nawala din ang ngiti niya at napalitan ng galit. Nang makitang naghahalikan ng dalawa at nakahawak pa sa dibdib ng lalaki ang kamay ni Janine. Nagmura siya at masama ang tingin bago tinalikuran ng mga ito. Makalipas ang ilang taon, akala ni Janine, sapat na ang pagtatrabaho niya bilang cashier at nagtitinda ng nilulutong kakanin bago pumasok sa trabaho. Ngunit hindi pala sapat. Lalo na at nagkasakit ang lola niya. Nahihirapan na siya at hindi alam kung saan kukuha ng pampaopera. Miss Santos, we need to operate your grandmother as soon as possible. Dahil kung hindi namin masisigurado kung magtatagal pa siya. Bumibigay na ang baga niya.
Kailangan ng maoperahan sa lalong madaling panahon. Napaupo na lang si Janine. Nang hihina siya, bagsak ang balikat at nakayuko. Tinatanong ang sarili kong anong gagawin para mailigtas ang lola niya. Janine. Unti-unting nag-angat ng tingin si Janine at ganoon na lang ang panlalaki ng mata niya nang makita si Baste. Ngunit napakalamig ng titig nito. Umatras ang luha niya at umayos na upo. Baste, anong ginagawa mo dito? Tanong niya at pinunasan ang muka. Napakunot pa ang noo niya. Nag-iba ang aura ni Baste at mas lalong nagpagulat sa kanya na ka-suit and tie ang lalaki. Maayos ang ayos at napakabango. I should be the one asking you that. What are you doing here? At heto, straight itong magsalita ng English at parang sanay na sanay. Napaiyak na naman siya. Na-miss niya ang lalaki. Si Lola. Na-hospital siya at kailangan maoperahan. Saad niya, nagtagis ang bagang nito. Hahawakan niya sana ang kamay nito ngunit umiwas si Baste at malamig ang titig sa kanya. Baste. Naguguluhan niyang tawag dito. Tumayo si Baste at walang emosyon na tumingin sa kanya. I can help you on one condition. Tutulungan mo ko? Yes, you see? I'm not the old Baste that you used to know. Saad nito. Napatango na lang siya. Sige, paano mo ako matutulungan? Napalunok siya at matamang nakatingin dito. Pinigilan niya ang sarili na yakapin ito kahit na yun ang gusto niyang gawin kanina pa. Be my bed warmer and I will give you the money para maoperahan ang lola mo. Nangilid ang luha niya at hindi napigilan na umigkas ang palad at tumama sa pisngi nito. Nahihibang ka ba? Nanghihina niyang tanong. Nagtagis ng ang bagang nito at tumingin ng diretso sa mata niya. Take it or leave it. Here's my card. Tawagan mo ako kung nakapagdesisyon ka na. Inabot nito ang isang card sa kanya. Kinuha niya yun at binasa. Sebastian Herrera. CEO. Hindi niya alam kung mangingiti o iiyak, ngunit napagsabay niya yon. Ito ang totoong pagkatao ni Baste. At ngayon niya lang nalaman. Ba't ba ito ginagawa? Tinignan niya si Baste o Sebastian. Bakit Baste? Call me if you have decided. Baste. Naiiyak na tawag niya nang makitang naglalakad na ito paalis. Ngunit hindi siya nito nilingon, kaya tuluyan ang bumigay ang tuhod niya at napaupo. Si Sebastian naman, pilit pinatatatag ang sarili, na hindi siya pwedeng mahulog sa patibong nito. Tama na ang minsang niloko siya nito. Kinabukasan, natagpuan na lang ni Janine ang sarili sa isang hotel. Tinext niya ang numero na binigay ni Sebastian at pinapapunta siya sa hotel nito. Kay Sebastian Herrera po? Saad niya sa receptionist. Tumango ito, saka siya iginaya sa kasama nito. Sumunod po kayo sa kanya, ma'am. Dadalhin niya kayo sa penthouse ni Mr. Herrera. Naibilin niya pong dalhin kayo doon kapag dumating po kayo. Salamat. Saad niya at sumunod sa isang attendant. Kinakabahan siya at kagatang labi na iniisip kung anong mangyayari. Napakurap na lang si Janine nang tumambad sa kanya ang pinagdalahan sa kanya. Wala pa daw si Sebastian at pinaghihintay siya nito. Binili na din ng staff ng hotel para sa pagkain niya. Muling napalingon si Janine. Nang bumukas ang pinto, pumasok ang isang staff na may dalang damit. Ma'am, sabi po ni Sir maligo po kayo. Ito po yung damit. Kayo na pong bahalang pumili. Sige. Salamat. Pinilit niyang ngumiti sa staff. Nang mawala ito, nanginig ang labi niya at naiiyak. Wala nang atrasan to. Para kay Lola. Nang dumating si Baste, hindi niya alam ang gagawin. Ngunit tinatagan niya ang sarili. Malamig lang ang tingin nito sa kanya. Do you want the lights off or on? Tanong nito kaya napalunok siya. Off. Sagot niya at napaupo sa kama. Tumango ito at tanging lamp lang ang tinirang liwanag. Hanggang sa lumapit ito sa kanya
at tumayo sa kanyang harapan. Now strip. Malamig nitong sabi. Nanginginig ang labi niya hindi sa lamig ng kwarto, kundi sa boses nito. Tumayo siya at hinayaan na mahulog ang roba suot sa katawan niya. Hanggang sa namalayan niya na lang ang sakit at lihim na umiiyak habang inaangkin ng lalaki. Kinabukasan wala siyang nadatnan. Nakita na lang niya ang isang tseke at umiiyak. Naoperahan ng lola ni Janine, ngunit hindi nito kinaya ang operasyon at binawian ng buhay. Lola, bakit naman ganito? Iniwan na ako ni Baste. Iniwan niyo din ako. Umiiyak na tanong niya habang nakatingin sa kabaong nito. Ilang buwan ang lumipas, walang ganang nabubuhay si Janine. Ngunit may isa siyang napansin sa sarili niya. Lumalaki siya. Hanggang sa nalaman niyang buntis siya at mas lalong naghirap. May bagong pag-asa na dumating sa buhay niya kaya inayos niya ang sarili. Mabuti na lang at may natira pang pera galing kay Sebastian at nakatulong yun ng ilang buwan. Ngunit kinakailangan pa din niya magtrabaho kahit na nagdadalang tao na. Janine, hindi normal ang pagbubuntis mo. Masyado malaki ang tiyan mo, ang liit mo pa naman. Puna nang naging kaibigan niyang si Angge. Kasama nito si Erica. Oo nga, hindi ka ba nabibigatan sa dinadala mo? Nakangiwi nitong tanong. Ayos lang naman, saka hindi pa ako nakakabalik sa doktor eh. Paano na yan? Hindi ka na makakapagtrabaho. Dito ka na lang sa bahay, kami nang bahala sa'yo. Saad ni Angge, umiling naman siya. Hindi naman pwede yun, nakakahiya naman sa inyo. Naku, huwag ka nang mahiya. Eh sino pa ba magtutulungan kundi tayo-tayo? Feeling ko talaga hindi lang isa to eh. Sabi ni Erica habang hinahaplos ang malaki niyang tiyan. Kapag nakaipon, babalik ako sa doktor. Saad na lang niya at tumango naman ang mga ito. Hindi naging madali ang pagbubuntis niya. Lalo na nang malaman niyang 6 pa lang dinadala niya. Kailangan niyang manatili sa ospital at mamonitor ng mga doktor. Hanggang sa dumating ang araw ng mga anak siya, umiiyak siyang nagdadasal na sana mailuwal niya ng maayos sa mga bata. Miss Santos, huwag po kayong pipikit muna. Kaya niyo yan. Alalahanin mo ang mga anak mo. Saad ng doktora. Dahil nawawala na siya ng ulirat. Hanggang sa kinailangan niyang i-revive ng ilang beses dahil hindi kinaya ng katawan niya. Nakasurvive si Janine sa bingit ng kamatayan. Ngunit hindi naging madali ang buhay niya kasama ang 6 na sanggol. Sandali lang mga anak, isa-isa lang please. Naiiyak na saad niya. Nagsabay-sabay ang mga itong umiiyak at may sakit pa ang dalawa. Nagsabay pa na nagkaroon siya ng postpartum kaya umabot siya sa halos na gusto niya na sumuko. Mabuti na lang nandiyan ang mga kaibigan niya upang magpaalala sa kanya. Ngayon ka pa ba susuko? Nailabas mo na ang mga anak mo. Ang cute pa ng mga babies mo. Lalo na kapag tumatawa. At ang gwapo ng 3 lalaki ah. Siguro nagmana sa tatay nila no? Saad ni Erica. Ngunit wala siyang reaksyon. Janine, kailangan mong tatagan ng loob mo. Sa'yo umaasa ang mga anak mo. Sa tingin mo matutuwa ang lola mo kapag nalaman niya nagkakaganito ka? Mahinahon na sabi ni Angge at doon nakuha ang atensyon niya. Si Lola, hindi siya matutuwa. Naiiyak niyang sabi, kaya mula noon, ginawa niya ang lahat. Naghanap siya ng trabaho na pwede kahit nasa bahay lang para makasama pa din ang mga anak at maalagaan ang mga ito. Mama? Napakurap si Janine at napatingin sa mga anak niyang umiiyak. Bakit po kayo umiiyak? Kanina pa po namin kayo tinatawag tas hindi po kayo sumasagot tapos umiiyak ka din po. Umiiyak din ang sagot ni Maye. Napakurap-kurap siya at hinawakan ng pisngi. Doon niya lang napagtanto na tumutulo ang luha niya. May masakit po ba sa inyo? Nag-aalalang tanong ni Shana at hinawakan ng kanyang pisngi. Wala anak, may naalala lang si Mama.
Mama, hindi na po kami magpapasaway. Behave na po kami. Huwag ka na po umiyak. Saad ni Millicent. Napangiti siya at hinagka ng mga anak. Mga anak, kayo ang pinakamagandang regalo na dumating sa buhay ko. Pati si Kuya Bastenyo. Kayong lahat. Mahal na mahal ka po namin, Mama. Kinagabihan, may nag-text sa kanya. Nalaman niyang galing yun sa kumpanya na pinag-applyan. Dahil sa nangyari, muntik niya nang makalimutan yun. Please, be early at the company tomorrow. Be there before 6 a.m. Binasa niya ang mensaheng yun. Nanlaki ang mga mata niya na mabasa yon. Sobrang aga naman. Ngunit, wala siyang nagawa pa at binili na lang ang mga anak niya kay Angge. Si Baste naman, iniwan muna saglit nito at babalikan na lang. Miss Santos, follow me. Saad ng dating sekretarya. Sumunod siya dito at inaral ang mga dapat gawin. Nakaupo na siya sa table niya na magring ang intercom. Miss Santos, I need a copy of APT Real Estate. Nanlaki ang mata niya nang marinig ang boses. Nilingon pa niya si Amanda na dating sekretarya. Ito, ibibigay mo sa kanya. Nakangiting saad nito, mabilis siyang tumayo at huminga ng malalim bago kumatok at pumasok. Ngunit natigil siya na makitang nakatalikod ang kanyang boss. Lumapit siya sa mesa at inilapag doon ang hinihingi nito. Nandito na po sir, may kailangan pa po kayo? Nahigit niya ang paghinga nang masilayan ang mukha nito. Katulad ng huling pagkikita nila, malamig ang tingin ng lalaki. Bring me coffee and get 50 copy of these. Saad nito at binagsak ang kamay sa mga papel na naroon. Yes sir. Ano pa tinatayo mo? Move! Napaigtad siya at mabilis na kinuha ang papel sa mesa nito at walang lingon na lumabas. Napasandal siya sa pinto at habol ang paghinga. O Janine, ayos ka lang? Sinungitan ka ba ni boss? Huwag ka mag-alala ngayon lang yan. Kapag nakilala ka niya at nagustuhan, hindi ka niya nasusungitan. Nakangiting sabi ni Amanda. Umiling na lamang siya. At gusto niyang sabihin na kilala naman talaga niya si Baste. Mas tamang tawagin na Sir Sebastian. Naalala niyang ipinangalan niya dito ang kanyang panganay. Sa mga oras na yon, kahit nagkaroon ng galit sa lalaki, gusto niya pa rin maging parte ito ng buhay ng mga bata. Ilang beses niya ring sinubukan na lumapit kay Sebastian noon. Ngunit kapag naaalala ang mga tingin nitong walang emosyon, umaatras siya. Hanggang sa nagsimula na ang paghihirap niya sa kumpanya. Ramdam niya yon, kung ano-anong inuutos sa kanya nito. Bumili ng kape sa labas, bumili ng pagkain, at kung ano-ano pang pinapabili. At akyat baba para kumuha ng mga papeles na kailangan nito sa bawat department ng kumpanya. Pagod, na umupo si Janine sa mesa niya. Napahawak siya sa tiyan niya. Hindi pa siya kumakain. Kaya naman kinuha niya ang kanyang baon. At akmang kakain na nang bumukas ang pinto at lumabas si Sebastian. Be ready in 5 minutes. We have a meeting with Mr. Choi and I need my secretary. Pagkatapos, napatingin ito sa pagkain niya kabubukas pa lang. Yes, sir. Tumango siya at hinintay na umalis ito. May kailangan pa po kayo? Tanong niya, nang hindi pa ito umalis at nakatitig pa rin sa pagkain niya. Ngayon ka palang kakain? Nakakunot ang noon na tanong nito. Lihim siyang napairap. Yes, sir. At sinimulan niyang sumubo. Walang pakialam kahit pa nakatingin ito. Gutom siya, kaya hindi niya ito pinansin pa. Bakit ngayon ka lang kumain? May galit sa tono nito. Napataas naman ang kilay niya at napabuntong hininga. Kasi po puro kayo utos? Hindi niya napigilan ang sariling sumagot ng pabalang. Napaiwas naman ito ng tingin. Finish your food then. Saad nito at pumasok na sa opisina. Tatanong-tanong pa siya, sapakin ko siya. Kung di ko lang kailangan ng trabahong to, nabigwasan ko na yon. Saad niya at nagpatuloy na lang sa pagkain. Amanda, pwede kaya mag-advance ng sahod dito? Ha? Hindi ko alam eh. Pero try mo lang kausapin si boss. Mabait naman yan, baka bigyan ka. Saan mo ba gagamitin?
Tumayo na ito at inayos ang gamit dahil mag-uuwian na. Nasa ospital kasi ang anak ko, kailangan lang. Napalingon ito sa kanya at napaawang ang labi. May anak ka na? Naku, sabihin mo kay sir, siguradong papayag naman yon. Nag-alangan siyang magsabi kay Sebastian, ngunit nilakasan niya na ang loob para sa anak niya naman to. Baste, pagtawag niya dito. Gulat na nagangat ito ng tingin. What did you just call me? Nakakunot ang noo na tanong nito. Napalunok siya at huminga ng malalim. Baste, tapos naman na oras ng trabaho kaya baste ang itatawag ko sa'yo. May I remind you, lady, you're in my company and I'm your boss, not your stupid boyfriend. Nagtatagis ang bagang nasabi nito. Hindi niya alam pero nakaramdam siya ng inis. Ba't mo tinatawag na stupid ang sarili mo? Hindi stupid ang boyfriend ko. At wala kang karapatan na tawagin siyang stupid. Nagtagisan sila ng tingin. Hanggang sa ito ang nag-iwas ng tingin. You made him stupid, woman. At kailan ko naman ginawa yon? Bumaling ito sa kanya. Siya naman ay nakakunot ang noo. Lumayo sila ng lola niya noon. At hindi nakapagpaalam dito. At inaamin niyang may mali din siya. Dahil iniwan niya ito nang walang paalam. Dahil ba iniwan kita noon nang hindi ka nagpapaalam? Sa mga oras na yun naluluha niya ng tanong. I don't want to reminisce. What happened before? Sabihin mo na kung anong kailangan mo. Baka pwede ako mag-advance, kailangan ko lang. Kunot ang noon na lumingon ito sa kanya. Hindi naman siya nagpatinag. Is it because of your kid? Napasinghap siya sa sinabi nito. Si Sebastian naman, pilit na tinatago ang emosyon. Narinig niya ang pinag-uusapan ng mga ito sa labas kanina. Oo, para sa anak mo. Sagot niya at binulong na lang sa sarili ang huling sinabi. How much? Nanlaki ang mata niya at napangiti saka sinabi dito ang kailangan niya. Kumuha naman ng cheque si Sebastian at napatulala naman si Janine. Nawala ang ngiti niya sa labi at may naalala. Bigla siyang nataranta nang makita ang reaksyon nito nang ilapag ang cheque. I don't have any cash on me. Tulirong sagot nito. Napakurap si Janine at pilit nang umiti. Ayos na to. At huwag ka mag-alala, pagbubutihan ko ang trabaho ko. Mabilis na tumalikod si Janine. Saktong, tumulo naman ang luha niya. At mabilis na pinahid yon. Janine. Nagkaroon siya ng konting pag-asa. Ngunit gumuho din ang marinig ang sinabi nito. Troy is rich. Ba't hinahayaan ka niya magtrabaho para sa anak niyo? Napahinga siya ng malalim at hindi ito nilingon. Hindi naman si Troy ang ama ng anak ko. Ba't ako aasa sa kanya? Nang makalabas sa opisina, napapikit na lang si Janine. Hindi niya napigilan ng sarili, kaya minabuti na lang niyang dumiretso sa ospital. Kumusta ang panganay ko? Tanong niya kay Baste. Kamukhang kamukha ito ng ama. Kaya naman ipinangalan niya ang palayaw ng dating nobyo. Ayos na po ako, Mama. Hindi lang po ako masyadong nakakagalaw, lalo na yung paa ko. Niyakap niya ito at hinalikan sa pisngi. Janine, lumabas na ang result. Wala namang ibang komplikasyon sa paa si Baste. Pwede na siyang iuwi. Saad ni Angge, tumayo siya at nagtungo sa cashier. Ilang araw ang lumipas, nakautingin na naman si Sebastian kay Janine. At ramdam niya yon dahil halos kada minuto, lalabas ito ng opisina. Mag-aangat siya ng tingin at nakatitig lang ito. Ngunit wala namang sasabihin at babalik sa opisina. Mama, pasukan na po namin bukas. Hindi po makakasama si Kuya Baste? Saad ni Shana. Napatango naman siya at inayos ang pagkain para sa hapunan nila. Oo pero pwede naman na siya pumunta, sabi ng teacher. Baka kasi mahirapan ang kuya mo maglakad. Kaya dito na muna siya. Pero Mama, maayos naman ako naglalakad. Kaya ko na po. Ayoko maiwan dito. At mahihirapan lang po si Tita Angge kung maiwan pa ako dito. Saad ni Baste.
Nagkatingin na naman sila ni Angge. Ang thoughtful naman ng kuya namin. Pero ayos lang si tita. Kayo pa, malakas kayo sa akin eh. Natatawang sagot ni Angge. Magsasalita pa sana siya nang sumingit si Maye. Oo nga, Ninang. Sama na natin si Kuya Baste para hindi na kayo mahirapan. Tsaka, baka bumigay yung katawan mo sa pag-aalaga sa amin. Napangiti si Janine. Si Angge naman, lumapit kay Maye at niyakap ito. Thoughtful naman ng mga babies na ito. Huwag kayong mag-alala, kaya ko pa. Tsaka next week, pagbalik ng ninang Erika nyo, siya naman na magbabantay sa inyo habang nagtatrabaho kami ng mama nyo. Kinabukasan, maagang nagising si Janine para ipaghanda ng almusal ang mga bata. Dahil papasok na ang mga ito sa preschool. Matapos maihatid ang mga anak sa school, dumiretso siya sa trabaho at napapikit na lang na makitang late na siya. Bakit ngayon ka lang? Saan ka galing? Sa lubong ng boss niyang malamig ang titig. Napangiwi siya. First day kasi sa school ng anak ko. Hinatid ko lang. Sagot niya at dumiretso sa mesa. Nagtagis naman ang panga nito basta na lang tumalikod. Anak mo rin naman yun. Bulong niya. At sinamaan ng tingin ang likod nito. Dumating ang hapon, sobrang busy ni Janine na hindi niya namalaya ng oras. Si Sebastian naman, dinaanan lang si Janine at bumaba sa lobby. Dito nagtatrabaho si Mama? Namamanghang tanong ni Millicent. Inilibot nito ang tingin sa lugar. Ang ganda, parang hotel. Parang nakapasok ka na sa hotel kung makapagsalita ka ah. Saway naman ni Kurt. Napairap naman si Millicent at lumapit na lang kay Shana. Nakikita ko sa TV, bakit ba? At saka paglaki ko, gusto ko magkaroon ng sariling hotel at di kita papapasukin, kuya. Nakangusong saad nito at sinamaan ang tingin si Kurt. Huwag kayong malikot. Hihintayin lang natin si Mama dito. Bili ni Baste sa mga kapatid. Ngunit na naigang pagiging kuryoso ng mga bata. Dahil abala si Angge, nakausap ang nobyo sa cellphone, hindi nito namalayan na umalis sa mga bata at inilibot ang lobby. Bumalik na tayo kay Tita Angge, baka mapagalitan pa tayo eh. Saad ni Shana. Hinila nito si Maya na katabi nito. Tara na nga, baka umiyak pa yung bunso natin. Nangaasar na sabi ni Blake. Napalingon naman ang lima sa kanya. Bakit? Nandyan ka pala? Ngayon ko lang narinig boses mo tapos mangaasar ka lang? Pinandilata ni Maya ang kapatid. Tara na kasi, baka mapagalitan tayo dito. Pagpupumilit ni Shana. Bumalik ang alim sa tita Angge nila, ngunit napahinto nang matumba si Baste at nabitawan nito ang saklay. Baste! Kuya! Mabilis nilang nilapitan ang kapatid at dinaluhan. Si Sebastian naman napatigil at nilingon ng mga bata. Naipilig niya ang ulo. Sigurado siyang narinig niya ang pagtawag na Baste. Kuya, ayos ka lang? Nag-aalalang tanong ni Millicent. Si Kurt at Blake naman tinulungan na tumayo si Baste. Ayos lang, nawalan lang ako ng balance. Sagot ni Baste at naglakad na ulit sila. Hala, kuya! Look, kamukha mo yung guy na yun oh. Saad ni Maye, sumang-ayon naman si Shana at Millicent. Oo nga no. Nakakunot ang noo ni Kurt at nilingon si Baste at Blake. Bakit kaya? Baka, dyan tayo pinaglihi ni Mama. Narinig ko sa kapitbahay, ganun daw yan eh. Inosenteng saad ni Shana. Napalingon ang mga kapatid niya at nagsalita si Blake. Nagmarites ka na naman no. Kuya nga, narinig ko nga lang kasi. Tsaka, Shana ang pangalan ko, hindi Marites. Nagdadabog nitong sagot. Napangiti na lang ang mga kapatid niya. Hala, lalapit siya. Saad ni Millicent. Napatingin silang lahat sa lalaki. What are you kids doing here? Ay, English? Nosebleed agad? Reklamo ni Millicent. Si Baste naman umayos ng tayo at sumagot. Inihintay lang namin mama namin. Hindi po kami manggugulo. Seryosong sagot ni Baste.
Napaawang ang labi ng 5. Hindi nila nakita na naging ganito kaseryoso ang kanilang kuya ngayon lang. Kids are not allowed to roam around here. Saad pa ni Sebastian. Hindi niya alam ngunit parang nakikita niya ang sarili sa kaharap na bata. Magsasalita pa sana siya nang may tumawag sa mga ito. Kayo talaga? Maaga akong tatanda sa inyo. Nalingat na ako saan-saan naman kayo napadpad. Ninang, nandito lang kami. Hindi po kami lumabas. Namewang naman si Angge. Nag-alala talaga siya nang hindi makita ang mga ito. Ikaw naman, Blake. Minsan ka nga lang magsalita. Palagi ka pang nagrarason. Napakamot na lang ng ulo si Blake. Kapag di ako nagsalita, nagrereklamo kayo. Bubulong-bulong nitong Saad. Si Angge naman, niyaya ang mga bata at umalis na. At pababa na daw si Janine. Mama, may nakita po kaming pogi kanina. Siguro sa kanya niyo pinaglihis si kuya kaya ang gwapo. Nangingiting Saad ni Shana habang nag-aapunan sila. Napatingin naman si Janine kay Angge at kinabahan. Napansin ko kanina nang lapitan ko sila. May hawig yung lalaki sa mga anak mo. Partikular dito kay Baste. Naku, kung ganun kagwapo ang tatay ng mga anak ko. Solve na ako. Natahimik naman si Janine. Hindi niya inaasahan na pupunta ang mga bata sa kumpanya. At nang malaman niya mabilis siyang bumaba at niyaya agad ang mga itong umuwi. Mama, nasaan po ang papa namin? Blake, tama na ang tanong. Matulog ka na lang. Saway ni Baste. Nakahiga silang lahat at pinapatulog niya ang mga anak. Oo nga po, Mama. Hindi niya po ba kami gusto? Nanlaki ang mga mata niya sa tanong na yun ni Maye. Umiling siya at hinaplos ang buhok. Gusto niya kayo. Sigurado mahal kayo ng papa niyo. Pero Mama, bakit wala po siya? Bakit po mag-isa lang po kayong inaalagaan kami? Nakita ko po yung classmate namin kanina. Kasama niya po mami at tati niya. Tapos ang saya po nilang tingnan. Saad ni Shana. Kaya nahigit niya ang hininga. Hindi niya alam kung paano ang sagot na gagawin niya. Mabuti na lang at nagring ang cellphone niya. Sandali, sasagutin lang to ni Mama ha. Matulog na kayo, may pasok pa tayo pare-pareho bukas. Matapos, mabilis niyang hinalikan sa noo ang mga ito, saka sinagot ang tawag. Hello? So you really have kids? Nanlamig siya nang marinig ang boses ni Sebastian. Narinig pa niya ang pagsinghot nito. Baste? Tawag niya, ngunit nawala ito sa linya. Napabuntong hininga siya at napaupo sa sofa. Oh, ano nangyari sa'yo? Lumapit si Anggi sa kanya at may dala itong bag. Aalis na ako. Darating din si Erica bukas na umaga. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Maraming salamat talaga, Anggi ha. Kung wala kayo na Erica, hindi ko alam kung saan ako pupulutin ngayon. Nako, wag ka na magdrama. Babalik pa naman ako dito. At napamahal na sa akin ang mga anak mo. Walang-walang pagod na yan. Niyakap niya din ito. Pagkatapos ay umalis na si Angge. Napakunot ang noon ni Janine nang makita ang pamilyar na kotse. Nakita niya yung nagamit ni Sebastian ng isang araw o baka. Kapareho lang. Ipinagsawalang bahala niya yun at pumasok na sa loob. Lumipas sa mga araw hindi na malaman ni Sebastian ang gagawin. Kahit na nang pilit niya sa sarili na magiganti at pahirapan si Janine, ang ending siyang nahihirapan at nasasaktan. Nakita niya ito may mga anak at nalaman din niyang walang asawa si Janine. Kaya nagdesisyon siya na muling ligawan ito. Wala siyang pakialam kahit pa may mga anak ito. Mahal niya si Janine. May anak man ito, wala. Ano ba kailangan mo? Magsabi ka na. Naiinis na sabi ni Janine kay Sebastian. Ilang beses niya nang nahuhuli itong nakatingin at iiwas kung titingin siya. Gusto sana kitang yayain kumain sa labas pagkatapos ng trabaho. Napahalukip-kip si Janine at pinanliitan nito ng mata. Bakit mo naman ako yayain kumain? Kasama ka. Okay, fine. I still like you. And I want to ask you out. Oh, ba't parang napipilitan ka? Nakataas ang kilay na tanong niya.
Sinamaan siya nito ng tingin kaya natawa siya. Well, what is your answer? Di ako pwede, walang kasama ang mga bata sa bahay. Bring them then. Pwede mo silang isama. Napaawang ang labi niya at napakurap ng mata. Sigurado ka? Tumango ito, saka tumalikod, habang nananatiling awang ang kanyang labi. Si Sebastian naman napangiti, lalo na nang maalala ang mga bata. Hindi niya alam pero gusto niya ulit makita ang mga ito. At mas magiging masaya siguro kung talagang isasama ni Janine ang mga anak nito. Mama, saan po ba tayo pupunta? Tanong ni Blake. Kakain tayo sa labas. Sagot lang niya. Napag-isipan niyang sabihin kay Sebastian ang tungkol sa mga bata at naghahanap lang siya ng tiyempo. Yay! Pupunta tayo sa mall, Mama? Hindi ko alam pero titignan natin. Mamamasyal po tayo? Oo, siguro. Saad niya. Excited naman ang mga bata. Nag-taxi sila papunta sa restaurant at iginiya ng waiter kung saan naghihintay si Sebastian. Napasinghap ang mga bata nang makalapit. Napangiti naman si Sebastian. Hala, siya yung lalaki na nakita natin noon. Bulong ni Millicent. At napatango naman ang kapatid niya. Oo nga, kasama ba natin siya kakain? Awang ang labi na tanong ni Shana. Si Janine naman iginigiya pa upo ang mga anak. Hi kids, nice to see you again. I'm Sebastian by the way. Saad na Sebastian at nagsingha pa na magkakapatid saka napatingin kay Baste na gulat din. Hala, magkapangalan po kayo ng kuya namin. Sebastian po siya. Kayo naman po, Sebastian. Ang galing. Namamanghang sabi ni Shana. Napatikim si Janine at sinaway ang mga ito. Okay. Behave na, mga bata. Nanahimik naman ang mga bata, ngunit hindi maitago ang pagiging curious ng mga ito. Nililigawan mo po ba mama namin? Seryosong tanong ni Baste. Binitawan naman ni Sebastian ang kubyertos at hinarap siya. Well, kung papayag siya, liligawan ko ang mama niyo. Di pwede. Dapat ang papa lang namin ang pwede. Masungit na sabi ni Kurt. Napatingin naman si Sebastian kay Janine na nakatingin sa anak. Well, I can be your father too. Gulat na napatingin si Janine sa kanya. Awang ang labi. Handa akong akuin ang responsibilidad bilang ama niyo. Seryoso si Sebastian. Napaiwas naman si Janine ng tingin at inasikaso na lang ang mga bata sa pagkain. Pagkatapos kumain, dinala sila ni Sebastian sa kalapit na mall at binilhan pa ang mga ito ng mga laruan. Maraming thank you po, Mr. Pogi at future papa namin. Nakangiting saad ni Shana. Napangiwi naman si Janine. Habang napangiti naman si Sebastian at lumuhod sa harap ng bata. You're welcome, princess. Biglang napaluha si Shana at yumakap kay Sebastian. Sana po kayo na lang papa namin. Saad ni Shana. Nagkatinginan sila ni Janine. Ngunit umiwas ito ng tingin. Don't worry. Gagalingan ko ang paliligaw sa mama niyo. Dinaan niya sa tawa ang sagot at napatingin sa mga kapatid nito. Nagustuhan niyo ang laruan niyo? Opo, maraming salamat po. Nakangiting sagot ni Maye at Millicent. Ang mga lalaki naman seryoso ngunit nagpasalamat din. Nang makauwi, may paseryoso effect pa kayo kanina. Anong drama yun? Manahimik ka na, Shana. Hindi ka ba nakakahalata? Mariing bulong ni Blake. Nagkatinginan na magkakapatid at nilingon si Janine na nasa kusina. Hindi kaya siya ang papa natin? Bulong ni Kurt. Napakunot noon naman si Shana. Huwag kayong OA, malabong siyang papa natin. Mukhang gustong-gusto niya si mama at hindi iiwan kung nabuntis siya sa atin. Maliban na lang kung hindi niya alam na nabuo tayo. Tahimik naman sa isang tabi si Baste. Oo nga. Paano kung hindi niya alam na nabuo tayo? Anong ibig mong sabihin, kuya?
Narinig ko dati si Mama at Tita Angge kasama si Ninang Erika. Hindi alam ng tatay natin na nabuo tayo. Nanlaki ang mga mata ng kapatid niya. Kaya simula ng gabing yon, nakabuo sila ng plano. Aalamin nila ang totoo. Kaya pagkatapos ng klase, hinihintay nila si Janine sa kumpanya nito hanggang matapos ang trabaho. Isang beses, nakita sila ni Sebastian na nasa lobby. Ang mabuti pa, sa opisina ko na kayo maghintay para makita nyo din ang mama nyo doon. Huwag nyo lang siyang guguluhin. Mabilis tumango ang anim. At nakangising sumunod kay Sebastian paakyat. Nagulat pa si Janine na makita ang mga anak niya, ngunit hinayaan niya lang. Para makasama ng mga ito ang ama nila. Mula noon palaging ganun ang routine. Palaging nasa opisina ni Sebastian ng mga bata. At hindi niya mapigilan na matulala sa mga ito. Hindi naman siya tumigil sa kasusuyo kay Janine. At ramdam niyang mahal pa din siya nito. Sa kabilang banda, nagkaroon na ng hinala si Sebastian. Natatakot siyang kumprontahin si Janine. Kasi paano kung mali siya at masaktan lang? How about DNA, boss? Sa hestyo ni Aldrin, naisip niya na yon. Ngunit mas gusto niya kay Janine mismo manggaling na anak niya ang mga ito. Wala pa rin tayo nakikita na magpapatunay na siya ang papa natin. Bulong ni Kurt, kasalukuyan silang nasa opisina ni Sebastian ngayon at nakadapa. Bakit di na lang natin siya tanungin? Napatingin ng lima kay Shana. Napanguso naman siya. Nagsasuggest lang ako. Kaysa naman para tayong mga daga dito na gumagapang. Napaupo sila sa lapag. Tanungin natin siya? Bumuntong hininga na saad ni Baste. Buo na ang desisyon nila. Kukumprontahin nila si Sebastian. Ikaw ba papa namin? Seryosong tanong ni Baste. Nanlaki ang mata ni Sebastian at sinarado muna ang pinto. Kapapasok niya lang sa opisina at parang hahatulan siya ng tingin ng mga bata. Sa totoo lang, hindi ko alam. Pero ramdam ko anak kita. Di anak niyo rin kami. Tanong ni Kurt habang nakatingin kay Sebastian at Baste. Napabuntong hininga si Sebastian. Isang beses lang may nangyari sa amin ng mama niyo. Kaya malabo na anak ko kayong lahat. Nakakunot ang noon na sagot niya. Nagkatinginan ng mga bata. Possible po yun. Sextuplets po kami. Saad ni Blake. Nanlaki naman ang mga mata ni Sebastian at tinignan isa-isa ang mga bata. Talaga? Hindi makapaniwala ang tanong niya. Tumango ang mga bata at napaupo na lang siya bigla. Napamura siya sa sarili at inalala lahat ng nangyari noon. Iniwan niya si Janine pagkatapos niya itong angkinin. Hindi niya inaasahan na magbubunga yon. Ang isang gabing pagniniig nilang dalawa. Kailangan ko makausap ang mama niyo. Saad niya at tumayo at naluluhang tinignan ulit ang mga bata. Paano po kung kayo nga ang papa namin? Naluluhang tanong ni Shana. Napangiti naman siya at hinawakan ang pisngi nito. I will be very happy. So damn happy. Nagulat si Janine nang biglang bumukas ang pinto ng opisina ni Sebastian. At mariin ito nakatingin sa kanya. May kailangan ka? Kinakabahan niyang tanong. Dumukwang si Sebastian sa mesa niya at seryoso na nakatingin sa mata niya. Isang tanong, isang sagot, Janine. Ako ba ang ama ng mga anak mo? Napasinghap siya. At bigla na lang, tumulo ang luha sa mata niya. Sapat na ang reaksyon ni Janine para kay Sebastian. Sapat na yung kumpirmasyon para sa tanong niya. Fuck! I'm such a lucky bastard! Nangingiting saad ni Sebastian. Pagkatapos, inabot nito ang labi niya. Gulat man si Janine, pero tumugon din siya dito. Hanggang sa narinig na lang nila ang sigaw at palakpak ng mga bata. Happy family na tayo! May papa na tayo! Sari-sari ang emosyon na naramdaman ng mga bata. Lumapit ito sa kanila at mabilis na yumakap. Humingi naman ng tawad si Sebastian kay Janine sa ugali nito sa kanya noon. Sinabi din ito
ang nakita na naghahalikan sila ni Troy sa isang kainan. Wala ko naaalala na naghalikan kami ni Troy. Saad niya, nakayakap si Sebastian sa gilid niya. It's okay, tapos na yon. Hindi yun okay. Ang huli namin pagkikita, yun yung niyaya niya akong kumain kasi aalis na ako sa school. Sumama ako at nang nasa resto na kami, may nalaglag na pilik mata sa pisngi ko. Hinipa niya yon. Humawak nga ako sa dibdib niya dahil sa ginawa niya eh. May boyfriend na ako. Ba't ako magpapahalik sa kung sino lang? Biglang hindi malaman ni Sebastian kung saan titingin. Sinamaan niya ito ng tingin. Sebastian! Fuck, I'm sorry. Niyakap siya nito. Natawa naman siya at isinubsob nito ang mukha sa kanyang liig. Sinabi naman ni Janine ang dahilan nang biglaan nilang paglisan ng kanyang lola at naintindihan naman ito ni Sebastian. Mula ng araw na yon, bumawi si Sebastian. Mas nagpursige siya na patunayan ang pagmamahal niya sa kanyang pamilya at nasaktan siya nang malaman niya ang pinagdaanan ni Janine. Ngunit imbes na malugmok at magmukmok, ginawa niya ang lahat. Nagsikap siya, inalagaan ang mag-iina niya at namuhay ng masaya. Papa, excited na po kami. Tumatalon pang sabi ni Blake. Oo nga po, first time po namin dito. Sabi naman ni Maye. At hawak kamay, sina Shana at Millicent. This is our family day and you can do whatever you want. Sagot ni Sebastian, napangiwi naman si Millicent at napahawak sa ilong. Nosebleed na naman? Napatawa na lang si Sebastian at ginulo ang buhok ng anak. Hinayaan niya na magtampisaw ang mga anak sa dagat at nakabantay lang siya. Hanggang sa dumating si Janine at yumakap sa kanya. Bebe ko. Napangisi na lang siya sa endearment nito sa kanya. Yes, baby? Salamat. Sa kabila ng lahat, tinanggap po pa rin ako. Kami ng mga bata. Agad siyang umiling at hinawakan ang pisngi ni Janine. No, baby. Ako dapat ang magpasalamat sa'yo. Kundi dahil sa maling akala, kundi ko pinairal ang galit at selos ko, hindi mo mararanasan ang mga naranasan mo at hindi tayo maghihiwalay. Kaya salamat at tinanggap mo pa rin ako. Hinayaan mong maging parte ulit ako ng buhay niyo. You don't know how much this means to me. You being here and God, our sextuplets. I still can't believe we have 6 children. Kaya palaging nagrereklamo si Millicent kaka-English mo eh. Pareho silang natawa at niyakap ang isa't isa. I love you so much, Janine. Mahal din kita. Baste. Natawa si Sebastian sa sinabi niya. It feels weird now. Tinatawag mo akong baste. Yun din ang palayaw ng panganay natin. Ayaw mo ba? You can call me whatever you want, baby. Naputo lang ang paghaharutan nila nang marinig si Millicent. Kuya, dalhin niyo na ako sa ospital. Nauubusan na ako ng dugo kaka-English ni Papa. Reklamo nito. Nagkatawanan sila sa sinabi nito at umakto pang natumba si Millicent at dinaluhan ng mga kapatid. Ngunit imbes na itayo, dumaga ng mga ito. Ang bigat niyo! Napailing naman si Janine at nakangiting tinanaw ang mga anak. Hanggang sa naramdaman niya ang malamig na bagay na sumuot sa kanyang daliri. Napasinghap siya nang makita ito at napatingin kay Sebastian. Let's get married. This is long overdue anyway. Gawin natin legal ang pagsasama natin at palitan ang apelyido ng mga bata. Naiiyak na tumango si Janine at yumakap kay Sebastian. Sali kami! Sigaw ng mga bata at dumamba ng yakap sa kanila. Hindi nila kinaya kaya natumba sila at dinagana ng mga ito. Nagkatinginan si Janine at Sebastian. Parehong nangungusap ang mga mata. Parehong sumasayaw sa saya ang mga puso at wala nang hihilingin pa. The End.